Good morning, good afternoon, good evening. Today is Saturday. Dito sa amin is already 5:29 na ng hapon. Ngayon lang din ako bumaba dito sa aming kitchen. Late akong nagising dahil almost 4 AM na akong nakatulog kaninang madaling araw. Dahil nanood ako ng presentation ng aking kapatid live. Pero hindi din siya naging worth it dahil hindi ko siya nakita sa pa-live ng aming city or syudad. Pa-fiesta na kasi sa amin sa Tubod, kaya merong opening ng culmination kanina. Merong parade na naganap kanina, tapos yung bunso naming kapatid na lalaki, yung pinapatulog ko, member yun siya ng drum and lyre. Triple drum yung dinala niya. Pero hindi ko rin siya nakita sa live. Nakita ko lang siya sa likod lang, parang yung side lang niya. Pero pagka-perform talaga, wala akong nakita dahil malayo siya sa camera. Hindi pa ako kumakain. At hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Alam ko, nagsabi ako kahapon na mag-aadobong sitaw ako. Or siguro gawin ko siya ngayon. Pero, di ko alam kung ano yung ilalagay na meat. Kasi frozen pa yung mga meat. Sabi ko din kahapon, gagawa ako ng shawarma. Eh, hindi din ako nakagawa dahil nga late akong bumaba dito sa kitchen. At wala pa akong kain, as in. Hindi din naman ako nagutom. I think, gagawa na lang talaga ako ng shawarma. Si Nico wala dito. Nandun siya sa friend niya. Tinutulungan niya yung friend niya sa Munich, si Thomas, kasi naglilipat sila ng bahay. Ito yung beef. Meron ako dito mga mayonnaise na galing sa Burger King. So, ito yung gagamitin ko para mawala na yan siya. I-prepare ko lang itong mga gagamitin. Ito, para to siya sa wrap. Bawang at saka sibuyas yung gagamitin para sa beef. Gagamit ako dito ng malaking sibuyas dahil gusto ko pag nagluluto ako marami yung sibuyas at saka bawang. Merong mga tao hindi kumakain. Pag meron silang nakikitang sibuyas at saka bawang, katulad ng kapatid kong bunso na lalaki. Tapos yung tiyuhin ni Nico. Ayaw niya sa bawang at saka sibuyas. Pero pag hindi nila nakikita, nakakain sila. Meron pala kaming food processor dyan. Pero mas bet kong maghiwa-hiwa. Kasi ang ginamit doon is mince. Mas feel na feel ko yung pagluluto pag naghihiwa ako. Meron ako ditong kinuhang malaking kamatis. Sabi doon, kunin daw yung boto. Alam niyo ba, dati hindi ako nakain ng kamatis na hinog. As in, ayoko sa kamatis na hinog. Gusto ko yung green. Ang sarap nung green. Crispy-crispy. Iba yung lasa ng green eh. Tapos masarap siya isawsaw sa asin or sa toyo. Masarap siyang iulam. Pero ngayon, nakain ako ng red na tomatoes. Anong bet nyo? Green or yung red? Pag sa Pilipinas ako, namimili ako ng green na kamatis. Ayoko yung pula. Kasi dito, wala kang makikitang green na kamatis. Na-excite tuloy akong kumain. Kung meron kayong Turks dyan sa inyo, itry nyo siya. Sobrang sarap niya, as in. Kami ni Nico, lagi kaming nakain ng Turks pag nag-grocery kami. Hindi yun nawawala sa aming listahan. Anyway, maghihiwa ako netong cucumber. Tatanggalin natin itong boto. Mag-start na ako magluto at uunahin natin ang beef. Magpainit ako ng oil din. Konti lang kasi isusutay lang naman ang sibuyas at saka bawang. Tansya-tansya lang to dahil hindi ako nagbabasa ng sukat ng ingredients. Sa akin, basta malaman ko yung ingredients, yun na yun. Hindi ako titingin ng mga sukat-sukat dahil naiirita ako sa ganyang mga bagay. Kaya hindi ako pwede sa mga baking-baking. Pero, I will try pa rin na mag-bake. Siguro next week or we'll see next month. Basta gusto ko mag-try mag-baking. Like, mag-bake ako ng ube pandesal kasi meron akong ube dyan. Pero kailangan ko ng egg and cheese.
We'll see kung kailan ako makakapang-grocery sa Filipino store. Gusto kong pumunta dun kay Ate Yam. Yamis Pinoy. Anyway, ilagay ko na ang bawang. Magli-leave lang ako ng konting bawang para sa sauce mamaya. Pampalasa sa sauce mamaya. And then, sibuyas. Sa high heat daw, lutuin ang beef. So, ilagay ko na ang beef. Pinaka-brown ko lang yung meat. Saka ako maglalagay ng oyster sauce. Maglalagay na ako ng oyster sauce. 1 kilong beef pala yung ginamit ko. Since matagal akong nag-start magluto, for sure matagal akong makakakain nito. Sukal. Tansya-tansya lang tong akin, kaya konti-konti muna. Paminta. Tansya-tansya lang din to. So, since mahilig ako sa paminta, medyo damihan ko. And then, toyo. Tikman ko muna siya kung pwede na ba. In fairness, malasa na siya kahit tansya-tansya ko lang. Try ko ulit. Ay, bongga. Okay na to. So, hanguin ko na to. Masarap siya. At ikaw ay aking hahanguin. Dahil ikaw ay tapos na. Ayan na siya, oh. Tada! Oh, pak! Gagawa na ako ng sauce. Meron ako mga mayonnaise dito na galing sa Burger King. Kasi pag meron akong in-order na french fries, laging mayonnaise yung aking hinihingi. Mas gusto kong mayonnaise ang sausawan ko sa french fries kaysa sa ketchup. Tansya-tansya lang din tong akin. Ayan, meron na akong mayonnaise. And then, lagyan natin siya ng 1 teaspoon ng suka. White sugar. Kuntian ko lang. Mga ganyan. Tansya-tansya lang din. Tamang-tansya na lang to, best. And then, a pinch of salt. Konting asin lang. And then, garlic. Konting paminta. Maglagay ako ng tubig. Konti lang. Ano kayang lasa nito. Tapos, haluin. Masarap kaya to. Tikman ko. Parang lasang mayonnaise pa rin siya. Pero, manamis-namis siya na medyo maasim ang konti. I-strain din natin siya. Kailangan natin siya simutin kasi sayang. Lilipitin ko lang to. Saka ako kakain. Daldal ako ng daldal dito. Hindi ko alam, hindi pala siya nag-record. But anyway, magpa-fry ako neto. 2 lang yung ipa-fry dito. Hoy, na-excite akong kumain. Dalawa lang muna. Na-excite tuloy ako. Yay! Meron ako ditong sriracha. Para lang may kick ba. Tapos ito yung cheese. Hey! Mga unta, ito yung aking parang toppings. Tada! So, sa pag-wrap, hindi ako expert dito pero we'll see. Doon naman sa nakikita kong pag-wrap, ginaganon lang nila yun eh. Parang meat lang una. Pero sa totoo lang, hindi ako marunong mag-wrap nito. Gagawin ko siyang parang lumpia. And then, maglagay tayo ng mga cucumber. Damihan natin ng cucumber. Since unlimited ito ngayon. And then, tomatoes. Only tomatoes. Gusto ko ng madami. Yan. And then, itong sibuyas.
Then, etong sauce. Wow! Presentation brand. Tumihan natin kasi gusto ko ng maraming sauce. And then, maglagay ako ng sriracha para may sipa siya. Ewan ko kung masarap to. Hala! Nakalimutan ko ang cheese! Pero mag-picture muna ako para maganda yung ating presentation. May pang IG story ako. Pero nakalimutan ko talaga yung aking cheese. Oy. So, maglagay na ako ng cheese. Ihati ko lang tong cheese na to. Hindi to katulad ng cheese sa atin eh. Then, ganito ata yung pagkarap. Ay! O, diba? Ganyan na siya. Mga unta. Masarap pala siya. Malapit na siyang kalasa ng Turks. Try nyo, masarap siya. Sarap. Masarap siya. Alam niyo, sa isang wrap, busog ka na. Busog na ako eh. Sobrang sarap niya. Ang sarap. Sa totoo lang, busog na ako eh. Pero naluto ko na to. So, kainin ko na lang to ng dahan-dahan. Tapos na ako. Pagpasensya nyo na sobrang konti lang ng aking vlog for today. Wala na sana akong balang mag-vlog, pero first time ko itong gawin, kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko siya i-vlog dahil first time ko siya. So anyway, since hindi ko siya naubos, ipapakain ko to kay Nico bukas. Sobrang dami pa ng meat. Ayan, sobrang dami pa. Sobrang busog ko na, as in, sa isang wrap, mabubusog ka na ng bonggang-bongga. Etong sauce, itatransfer ko dito sa maliit na baunan. Tapos, ilalagay ko siya sa ref para meron pang sauce para bukas si Nico. Etong cheese, itatransfer ko to kasi baka masira. Bukas na lang ako magde-decide kung i-freezer ko siya. Meron pa ako dito, mahiwa kong mga toppings. So, lagay ko na lang din dito sa Tupperware. Ayan. Lalagay ko na ito sa ref. In fairness, masarap siya. Good job! Andito na ako sa closet at magbabasa ako ngayon ng comments sa ating last vlog yesterday. Kauna-unahang comment na nagpa-attract sa akin. Sabi ni Ma'am Sakiri Sukran, naku po, hirap walang anak. Sa totoo lang, normal tumulong sa pamilya, pero mas maganda may anak. Iba talaga sariling anak. Isipin mo, pagtanda mo, just saying lang, silent viewer mo ako, matagal na ako nakasubaybay. Maraming salamat po sa comment nyo. At naintindihan ko po yung comment nyo. Sa
aking pananaw naman po, ayokong maging reason yung magkaanak kami para may mag-alaga sa amin pagtanda. If ever na matanda na kami, pupunta kami sa home for the aged. Kung hindi naman namin afford yung home for the aged, tapos matanda na kami, uugod-ugod na. Meron namang countries na nag-offer ng yung bibigyan ka lang ng tablet, tapos matutulog ka na lang, yung ganun. Napag-uusapan naman namin yan ni Nico. At gusto kong manirahan sa Pilipinas pag tumanda na kami. Meron akong mga pamangkin or anak ng mga pinsan ko na pwede naming i-hire para mag-alaga sa amin. Kung hindi, edi, tiway na. Ayoko kasi nung mindset na mag-aanak ka para merong mag-alaga sa'yo pag tumanda ka na. As of now, mas priority ko po talaga yung mga kapatid ko. At lalong sasaya ang puso ko pag nakita ko yung mga kapatid ko na successful na sa buhay. Kung gusto nila kaming tulungan sa pagtanda namin, well, thankful ako nun, pero hindi ko hinihingi sa mga kapatid ko na alagaan nila kami pag tumanda na kami. Yun yung plano namin ni Nico. Kasi sabi ko sa kanya, ayoko yung reason na gusto kong magkaanak para sa pagtanda ko merong mag-aalaga sa akin. Ayokong obligahin yung anak ko na mag-alaga sa akin. At as of now, sobrang dami ng tao sa buong planeta. Hindi natin alam yung futures. At masaya kami sa mutual na decision namin ni Nico. Alam ko na iba yung pakiramdam sa tunay mong anak. Ngayon, meron akong binibaby, yung kapatid ko, bunso kong lalaki, yun yung binibaby ko ngayon. Sabi naman ni Nico sa akin, meron ka naman ng baby at nakikita ko na satisfied ka naman dun. So, masaya na din daw siya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, satisfied na ako na meron akong binibaby ngayon. Para hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magkaroon ng sariling anak. Dati kasi, dahil sa pressure, gusto mo magkaanak kasi tumatanda ka na or malapit ka na lumagpas sa kalendaryo. Yun yung parang naging reason ko dati kung bakit gusto ko na ding magkaanak. Dahil sa pressure ng mga taong nakapaligid sa'yo, yun yung iniisip mo. Pero ngayon na parang na-enlighten na ako, tapos satisfied na ako sa buhay namin ni Nico, nawala yung stress sa aming dalawa na mag-asawa. Nakaka-stress siya pag yung taong nakapalibot sa'yo or yung mga taong nagdidikta sa'yo na mag-anak ka na dahil matanda ka na. Nakaka-stress siya sa totoo lang. Ngayon na nakapag-desisyon kaming mag-asawa, tapos napag-usapan namin siya ng mahinahon, ng very deep, at pareho kami ng desisyon. Kumbaga walang tutol. Sobrang happy naming dalawa. As in yung stress na nafe-feel ko dati, wala na siya ngayon. Tapos, wala na akong stress na nakikita kay Nico. Parang mas masaya siya ngayon na wala na yung bigat sa dibdib niya na kailangan na namin bumuo kasi matanda na kami. Kumbaga wala nang ganun. So, happy kami ni Nico na nakapag-decide kami. Alam niyo ba, lagi niyang sinasabi sa akin, buti na lang talaga no nakapag-desisyon ka na hindi ka muna mag-aanak. Kasi hindi ko ma-imagine yung stress mo. Happy ako doon na satisfied si Nico. Happy ako na happy siya. Yun yung goal. So, maraming salamat. Sana ay naiintindihan niyo yung aming decision. Sana naiintindihan niyo yung aming pananaw sa buhay. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. At sabi nga dun sa live ko na fertility topics are very sensitive. Kaya hindi dapat natin sabihan yung babae na dapat mag-anak ka na dahil matanda ka na. Yung ganun, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaan ng isang tao. Kaya sana next time wala na akong comment na mababasa na dapat magkaanak na kayo kasi tumatanda na, dapat mag-anak kayo para hindi ka iwan ng mister mo, dapat mag-anak kayo para mahalin ka lalo ng asawa mo. Sana wala nang ganung pag-iisip. Thank you so much, Ma'am Sakiri. Naiintindihan ko po yung opinion nyo at nire-respeto ko po yun. Maraming salamat po. Sabi ni Ma'am Rebecca Abanes, ang bait mong kapatid. Maraming salamat po. Pero remember, may expiration mga babae, meaning baka lumagpas ng edad mo sa pag-aanak. Masarap may anak. God bless. Maraming salamat, Ma'am Rebecca. Ito din yung parang laging iniisip sa atin na kailangan mo magkaanak dahil merong expiration ang mga babae. Sa totoo lang po, dito kasi walang imposible. Mostly, mga babae dito nagkakaanak ng mga 40s, mga
mga ganyang edad. Normal dito sa Germany na mga anak ng over 40s. Walang problema pag ginusto talaga namin magkaanak. Pero gusto kong mag-travel na kami lang dalawa. Gusto kong mag-travel na walang hassle. Gusto ko na i-spoil na lang yung sarili ko at saka si Nico. Gusto ko yung ganun na lang. Mas happy ako na makikita ko yung mga kapatid ko na maganda yung future nila. Hindi nila naranasan yung naranasan kong paghihirap dati. Lalo, naiiyak ako, visit. Meron akong napanood na video kanina. Ano ba yan? Naiiyak ako. Ayoko umiyak sa vlog kasi mababash na naman tayo na nagpapaawa sa vlog. Sadyang mababaw lang yung luha ko pagdating sa family. Oh my goodness. Inhale, exhale. Meron akong nakitang video kanina. Sa hindi ko inaasahan, nakita ko yung video na Tony G once said, nabuang ko, hindi ko matuloy-tuloy kasi tumutulo yung luha ko. Ano ba? Ayoko umiyak. I'm a strong woman. Char lang. Yung video na yun, Tony G once said, sometimes God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Ang sarap sa pakaramdam nung nakita ko yung video na yun. Bumalik sa akin yung times na wala kaming nabuo ni Nico. Nakabuo kami pero hindi siya nagpatuloy, yung ganun. Parang sabi ko sa sarili ko, siguro hindi siya binigay ni Lord. Dahil alam niya na hindi yun makakatulong sa akin. Or alam niya na makakasira yun sa aming dalawa. Yung ganun, meron ding nagko-comment sa akin na kailangan mag-anak ka na para mas lalong tumibay yung relasyon yung mag-asawa. Praise God, sa 10 years namin ni Nico, para pa rin kaming mag-jowa stage. As in, para pa rin kami magbarkada. Parang swak pa rin kami sa isa't isa. Since jowa stage namin, walang nagbago until now. Akalain nyo, 10 years. Praise God, 10 years na kami ni Nico. Sa akin lang to ha, sa opinion ko, hindi totoo na yung anak ang magpapatibay sa relasyon yung mag-asawa. Hindi ako naniniwala doon. Depende na lang talaga yun sa tao. Maraming broken family, including na kami nun. Imagine, kasal yung mama at papa ko, pero nagawa pa rin nilang magkahiwalay kahit na dalawa yung anak nila. O diba, ikaw ang gumagawa sa iyong kapalaran kung wala na talagang spark sa inyong mag-asawa kahit na may anak kayo. Wala na talaga. Magsasuffer lang yung anak kasi broken family. Lagi kong sinasabi kay Nico na pwede ka pa rin gumive up sa ating relationship. Kasi pag dumating na meron tayong anak, ayokong magkaroon ng broken family. Ayokong maranasan ng anak ko na broken family siya. Kasi ang hirap magkaroon ng broken family. Saludo ako sa mag-asawa na pinipilit pa rin maging okay yung family nila kahit wala ng spark. Kahit nasasaktan na yung isa't isa para lang sa inyong anak, pinili nyong magstay. Saludo ako sa inyo. Don't get me wrong, pero para kasi sa akin, pag wala na talaga yung spark ng relationship nyo, bakit nyo pahayaan yung sarili nyo na magdusa, maging miserable, para lang magstay yung relationship? Kung wala kayong anak ha, lagi ko naman sinasabihan si Nico na kung ayaw na niya sa akin, sabihan niya lang ako. Handa akong bumalik sa Pilipinas. Handa ko siya ipaubaya. Hindi ako maghahabol sa kanya. Kasi naniniwala ako na pag mahal mo yung tao, hahayaan mo na maging masaya siya. Hindi mo hahayaan yung mahal mo na magdusa sa piling mo kahit na ayaw naman na niya sa'yo. Hayaan mo din yung sarili mo na maging masaya. Hayaan mo yung sarili mo na mahalin mo pa yung sarili mo. Kumbaga self-love. Unahin mo talaga yung self-love. Life is too short not to be happy. Piliin yung maging masaya lagi. Piliin nyo yung mga ways na magpapasaya sa inyo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Kaya make sure na you live your life to the fullest. Char lang. Pag wala na siyang nararamdaman sa akin, sabihan niya lang ako. Tatanggapin ko yun kahit na masakit. At hindi ko hahayaan na maging miserable siya sa piling ko or hindi ko hayaan na malungkot siya sa piling ko dahil hindi ko siya pinapakawalan. Ako kasi meron akong pagka-ewan, pagka-epal kasi mas gusto ko na kahit na ako yung malungkot, basta yung mahal ko hindi. Okay lang sa akin na wala ako basta meron yung mahal ko. Naiiyak na naman ako. Ano ba? Huwag kang umiyak dahil ang pangit mo umiyak. Mas ikakasaya ko na makita silang masaya. Makita silang meron kahit na ako wala. Mas pipiliin kong ako yung magkasakit kesa sila.
Enough of this topic kasi lalo lang ako maiiyak. Anyways, maraming salamat, Ma'am Rebecca. Advance happy birthday, Roseline. Wishing you more birthday cakes to eat and more candles to blow. Happy birthday. God bless you. Time check, it's already 10:13 p.m. at nandito na si Nico, nasa CR siya dahil nagtututbrush na siya at magtututbrush na din ako at wala naman akong gagawin. I-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping.